Live stream na sa unang pagkakataon ng pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, sino ang buena manong na i-live stream sa pagdinig? Tama ka, Jiggy. Sa wakas ay nagkaroon na ng live streaming ng mga hearing doon sa ICI. At ang buwan naman nung sumalang dyan ay si Laguna 4th District Congressman Benji Agaraw. Isa itong si Congressman Benji Agaraw sa itinuturo ng kontrahistang si Curly Discaya na tumanggap umano ng kickback mula sa flood control projects. At sa kanyang pagharap sa ICI, ay syempre dinenay ito ni Congressman Benji. Unang-una raw ay hindi niya personal na kilala ang mga Discaya. At pangalawa raw, DPWH daw mismo nagpapatupad ng mga infrastructure projects doon sa kanyang distrito. Hindi rin daw siya ang sitting congressman simula 2022 hanggang 2025, kundi ang kanyang anak na si Jam Agaraw. Itinanggi rin ni Kong Benji na tumanggap siya ng advance na nagkakahalaga ng 9 million pesos mula dito sa flood control contracts at pati na rin regalo na exotic bulldog mula sa mga Discaya. Nang tanongin naman ni ICI Chairman Andres Reyes Jr. kung willing ba itong si Congressman Agaraw na ipakita sa komisyon yung mga conversation dun sa kanyang cellphone, ay tumanggi naman ang kongresista. Pakinggan natin yung bahagi ng hearing. Hindi po. Kasi ang cellphone ko po dalawa lang po Yung pong bago kong cellphone, sa Viber lang po namin sa partido at saka po sa CA. Ito po lang ang aking cellphone. May mga ibang detalye po ito na hindi ko po pwedeng baka po magalit ang asawa ko. Kaya po. Opo. Kaya ayaw namin ng live streaming, naririnig ng mga tao tungkol sa asawa. But tiyatanong ko lang if you're willing to surrender the cellphone kasi nga po we are investigating. At Gerard, may nag-request din daw sa ICI na imbestigahan ng 4.44 billion pesos na flood control project sa Davao City. Anong detalye nito? Jiggy, tama ka, yung 4.44 billion pesos na flood control projects ay yung matatagpuan dyan sa Davao River at sa Matina River. At ang may gustong magpa-imbestiga niyan, Jiggy, ay si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Yung mga projects na yan ay matatagpuan sa distrito ni Davao City 1st District Congressman Pulong Duterte. At isa pang importanteng detalye dito, Jiggy, ay ang mga contractors niyan ay isa sa may pinakamalalaking donasyon sa kampanya ni Vice President Sara Duterte. Wala pa namang tugon dyan ang mga Duterte, pero isa si Congressman Pulong sa mga inimbitahan ng ICI sa isang pagdinig ngayong linggong ito. Samantala naman, Jiggy, bukod dyan ay nagpunta rin ng personal si LTO Chief Marcos Lacanilaw sa ICI para hilingin sa komisyon yung pagpapaimbestiga ng mga infrastructure projects na nasa loob mismo ng bakuran ng LTO. Partikular na dyan itong Central Command Center ng LTO. Ang problema kasi dito, itong CCC na ito, yung C3, ay gagamitin sana para sa pagmomonitor ng lagay ng mga lansangan sa buong bansa. Pero ang problema ay ni isang camera ay walang na-install sa anumang lansangan dito sa Pilipinas. At ang nakita pang problema dito ay ang halaga raw ng proyektong ito ay aabot ng 1 billion pesos at may overpayments pa raw ito na 26 million pesos. Pero yun nga, hindi ito napapakinabangan. Kaya kailangang imbestigahan itong proyektong ito. Samantala naman, Jiggy, bukod kay Congressman Pulong, ay nakatakda ring humarap si Presidential son Congressman Sandro Marcos sa ICI ngayong linggong ito. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan po ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.